6 na barko ng Iran pinasabog ng Amerika. Hindi ito babala, hindi ito banta. Tunay na engkwentro sa gitna ng pinakamahalaga at pinakamapanganib na daanan ng mundo. Iniulat ng Reuters at kinumpirma ng CENTCOM, ang Strait of Hormuz ay naging battleground ngayon kung saan malalaman ng buong mundo kung sino talaga ang naghahari sa dagat. Sa loob ng maraming linggo, naghihintay ang daan-daang barko sa labas ng Hormuz. Langis, kargamento, pagkain, natigil ang lahat. Sinabi ng Iran, walang makakalusot ng hindi nagdurusa ng kahihinatnan. Mayo 4, 2026. Inihanda ng Amerika ang sagot nito. Hindi ito salita. Hindi ito tweet. Barko at armas. Ayon sa CENTCOM, inilunsad ng Amerika ang operasyong tinatawag nilang Project Freedom. 2 guided missile destroyer pumasok sa Persian Gulf. Kasabay nito, 2 barko ng Amerika na may kargamento nakadaan ng maayos sa ilalim ng proteksyon ng Navy. Ipinahayag ng CENTCOM, open for safe passage ang dagat. At sino man ang sumubok na hadlangan, haharapin ang buong kapangyarihan ng Amerika. Ngunit hindi nagpatalo ang Iran. Nagpadala sila ng 6 na mabilis na naval craft upang targetin ang mga sibilyang barko sa dagat. Ngunit hindi nagdalawang isip ang Amerika. Ayon sa CENTCOM, pinasabog ng Navy ang lahat ng 6 at wala ni isa ang nakalusot. Sinabi ni Admiral Brad Cooper, strongly advised ang Iran na huwag lumapit sa mga puwersa ng Amerika. Nag-claim ang Iran na tinamaan ng isang warship ng Amerika matapos ang babala nila. Ayon sa Fars News, 2 missile ang tumama sa isang frigate ng Amerika. Ngunit agad itong itinanggi ng CENTCOM. Wala raw tinamaan, wala raw nasira. Isang senior na opisyal ng Iran ang nagsabi na warning shots lamang ang pinakawalan. Malinaw, walang ebidensya na may tinamaan sa panig ng Amerika. Hindi lang ang Amerika ang na-target ngayon. Sinabi ng UAE, inatake ng Iran ang isang empty crude oil tanker ng ADNOC gamit ang 2 drone. Ang Abu Dhabi National Oil Company ay isa sa pinakamalalaking oil firm sa mundo. Ngunit naging handa ang UAE. 3 karagdagang drone ng Iran ang na-intercept bago pa man makarating. Itinaas din ng UAE ang buong defense posture nito sa highest alert. At hindi lang 3. Ayon sa opisyal na pahayag ng Ministry of Defense ng UAE, mga 12 ballistic missiles, 3 cruise missiles at 4 na drone ng Iran, lahat ay na-intercept ng air defenses nila ngayong araw. 3 katao ang nasugatan at may moderate injuries. Pero isipin mo ito, 19 na projectile mula sa Iran. Lahat ay na-intercept. Nabigo ang Iran. Habang nangyayari ito, nagsalita si Trump sa isang panayam sa Fox News. Direkta, walang diplomasya. Ayon sa kanyang pahayag, kung susubukan ng Iran na itarget ang mga barko ng Amerika, sila ay mabubura sa mukha ng mundo. Sinabi rin niya, 2 landas na lang ang natitira para sa Iran. Una, isang tunay at mabuting kasunduan. Pangalawa, babalik ang Amerika sa buong-buo na opensiba. Ang problema, may ceasefire pa rin technically. Ngunit ngayon, ang ceasefire na iyon ay nakabitin sa isang hibla na lang. Sinabi ng Iran, ang Project Freedom ay paglabag sa kasunduan. Sinabi ng Amerika, ang Hormuz ay international waters at hindi pwedeng pigilan ng sino man. Nagtanong ang media kay Trump, natapos na ba ang ceasefire? Ayon sa ulat ng CNN, sagot niya, well, I can't tell you that. Yun na ang pinakamalinaw na sagot. Sa gitna ng lahat ng ito, isang malaking barko ang nakalusot. Opisyal na kinumpirma ng Maersk, isa sa pinakamalaking shipping company sa mundo, na ang isa nilang barko
ay maayos na dumaan sa Hormuz sa ilalim ng proteksyon ng Navy ng Amerika. Lahat ng crew ligtas at walang pinsala. Ito ang unang malaking tagumpay ng Project Freedom. Isang barko, isang mensahe. Ang Hormuz ay mananatiling daanan. Para sa mga bagong manonood, bakit narito tayo ngayon? Pebrero 28, 2026. Inilunsad ng Amerika at Israel ang Operation Epic Fury na target ang nuclear sites, military bases at leadership ng Iran. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters at Britannica, pumanaw ang Supreme Leader Ali Khamenei sa mga strikes na iyon. Marso 4, isinara ng Iran ang Hormuz. Sa diplomatic side, may sandali ring positive na nangyari. Ayon sa mga ulat, ibinalik ng Amerika ang 22 na miyembro ng crew mula sa isang Iranian container vessel na na-seize last month. Ibinalik sila sa pamamagitan ng Pakistan na kasalukuyang gumaganap bilang mediator sa pagitan ng Washington at Tehran. Ngunit isipin mo, habang gumaganap bilang mediator ang Pakistan, nagpapadala pa rin ng drone ang Iran sa UAE. Hindi ito malinaw na sinyales ng tunay na kapayapaan. At habang naglalagablab ang Hormuz, may ibang balita mula sa Israel. Hindi babala, hindi pangamba. Ayon sa ulat ng Intel na aming natanggap, isang $119 billion na procurement roadmap ang inilunsad ng Israeli Ministry of Defense. Ito ang pinakamalaking military modernization plan sa kasaysayan ng Israel. Ang mensahe sa buong mundo ay malinaw. Ang Israel ay hindi nagpapahinga. Patuloy na nagre-rearm at handa ng kumilos muli. Ang sentro ng planong ito, 2 fighter jet ang parehong ibibiling sabay. Una, ang F-35. Tinatawag nilang Adir para sa stealth at deep penetration. Pangalawa, ang F-15IA, ang Israeli variant ng F-15EX. Hindi para sa stealth, para sa missile truck role. Malaking payload, mahabang range. Akma para sa long distance strikes. Kasama rin ang KC-46A Pegasus tanker para palaging may gasolina ang kanilang air fleet kahit saan sila pumunta. Pero ang pinaka-exciting na balita mula sa Israel ngayon, ang Iron Beam, ang 100 kilowatt high-energy laser weapon system, ayon sa mga ulat, opisyal na lumipat mula testing papunta sa operational procurement. Ibig sabihin, mabibili na ito ng Israel military para sa aktwal na operasyon at ang unang deployment sa northern border integrated sa mga Iron Dome batteries. Para sa unang pagkakataon sa kasaysayan, may laser weapon system na ang isang bansa na aktibong nakadeploy para sa operasyon. Bukod pa rito, nag-finalize ang Israeli Navy ng kontrata para sa Reshef-class corvettes. Pinalitan nito ang lumang SAR 4.5 fleet. Bawat barko ay equipped ng Sea Dome, Naval Iron Dome at long-range attack missiles para protektahan ang offshore gas platforms mula sa drone swarms. At sa munition side, nagsisimula na mag-invest ng malaki ang Israel sa local production ng 155mm artillery shells at guided bombs para hindi na sila masyado dependent sa supply chain ng Amerika. 2 kwento, iisang araw, iisang mensahe. Sa Hormuz, sinubukan ng Iran na pigilan ang pinakamakapangyarihang navy sa mundo. Hindi sila handa para sa sagot. Sa Israel, habang may ceasefire sa papel, nagtatayo sila ng war machine na handa para sa susunod na dekada. At sa lahat ng ito, malinaw ang direksyon ng mga pangyayari. Kung bumagsak muli ang ceasefire, hindi handa ang mundo sa susunod na mangyayari. Abangan, malapit na ang kasagutan.
mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.